Hawakan mo. Tingnan mo ha. Ikaw yung cameraman. Ayusin mo naman, baka kung saan ka nakatutok. Hey, magandang gabi sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na sa... Hindi mo na dala yung Pastor Islam? O, darating yung habol sila. Alam mo yung mga Pilipino eh. Anong grade yan na? Grade 1 po. Masok na yung mga babae niya sa labas. Hindi tawag yung mga babae bigyan ng grade 1? Ano nang grade 1? Sala ka ng kanin dyan, rice sugar o? Hindi. Lagyan mo gulay yan eh. Okay, start tayo. Itantin kay buti mo Panginoon. Kay buti mo Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, Anong grade na? kay laging dapat magmahal. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat. Lord, nandito po kami sa iyong harapan. Sinabi mo sa salita. Ano sa dalawa sa lahat sa tatlo na sa kalagitnaan ka namin, Panginoon. Lord, mingi po kami sa iyo ng kapatawaran. Nakasakit man kami sa aming kapwa. Nagkulang man kami, Lord. Na nag-isip kami hindi maganda, Lord. Patawarin niyo po kami, Lord. Aarap kami sa iyo na may kababaan. Pakumpapar, mingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa oras na ito na binigay mo sa amin. Ang pag-aaral ng salita ko, Diyos. At bigyan niyo po kami kaalaman na nagmumula sa iyo. Lord, huwag kami maagaw na mga nadidistract sa mga nasa paligid namin. Ngayon pa lamang, Panginoon, sa pangalan ng Jesus, dali mo si Jesus, Lord. Hindi mo aayaan na kami maalis aming kaisipan bagos. Ikaw ang aming direksyon ng aming kaisipan, O Lord. Paunawa mo, Panginoon, ang aming pag-aaralan sa gabi nito, Panginoon. Lord, ang iyong tagapagsalita, bigyan mo po ng karunungan, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang kanyang aayag sa magandang balita. Ang iyong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na wala pa po ibang kasamaan namin dito. Lord, nasaan man sila, ipunin mo po, Panginoon, na sana makalimit sila sa salita, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Tuloy pa natin po rin. Salamat. Tapatan mo. Tapatan mo, Diyos, tunay na bilang. Pag-ibig mo'y wagas at walang hanggan. Sa aking puso, sa aking buhay,
dahil sa pamamagitan ng mga papuling awit mo, Diyos. Salamat sa mga awitin ito, kinakalas po sa amin. Na sa pamamagitan ng mga awitin mo, Diyos, ay napapapulihan ka namin. Na napapasalamatan ka namin, Panginoon, sa mga oras na ito. Kaya dalangin namin sa maayos kami sa loob ng isang oras, Panginoon. Lalo-lalo na agad yung mga salita na amin po mapapakinggan na gagamitin mo ang lingkod, Panginoon, upang ipahayag upang kami ay maging magkaroon ng tapat na pananalig at pananampalataya sa iyo, Panginoon, at maging kalakasan ito ng aming buhay spiritual habang kami nabubuhay sa mundo ito, Diyos. Kaya sa gabi ito, purihin ka ng bawat sa amin na rito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang gabi sa ating lahat. No? Di Lunes na naman. Kumbaga, sa ay hindi talaga natatapos ang Lunes hanggat buhay ang tao. Amen po ba? Amen. Amen. Hanggat buhay ang tao, hindi po natatapos ang Lunes. Yan po ay nagpapatuloy bilang tanda na tayo po ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya. Binibigyan tayo ng pagkakataon na mapasa atin ang Kanyang pangako na tinatawag na buhay na walang hanggan. No? Napakasarap pong pakinggan yung buhay na walang hanggan. At higit sa lahat ng yung magandang bahay na inihanda sa atin ng Diyos. Sino paniniwalang may magandang bahay po tayo? Amen. Amen. Mansion po yun. Gawa ng Diyos yun. Mansion yun. Napakaganda pong bahay yun. At kailangan lang natin maniwala. No? Maniwala at manampalataya na totoong may bahay na magandang inihanda sa atin ang Diyos. Lilipat tayo doon pag natapos ang kontrata natin dito sa mundo. Amen? Hanggat hindi pa tapos ang kontrata natin sa mundo, nakahanda lang yun. Nakaprepare na lang yun. No? Parang insurance lang po yan. Ang insurance, kapag naka-insured ka, ang pangako sa'yo, mapapasayo ang 50,000 kapag namatay ka. Hanggat buhay ka, hindi... Ha? Meron nga namatay di ako Yesus. Di ba niya pinag-usapan yung insurance? Dapat sila pagkapatid siya namatay siya doon sa BMW. Di ba sikat ang kotse, di ba? Alatay kasi mayayaman kumuha sa nag-insurance pa na laki. Sa sakiyang buhay. Alam mo, hanggang ngayon, 20 years, hindi pa nakuha yung perapas. Ayun lang. Kunti pa lang nakuha 10 million, pa lang 13 million. Kaya pag-pray natin, makuha yung pera, may biyaya tayo. yan ang pero hanggat buhay ka, hindi mapapasayo ang insurance. No? Hindi Insurance sa Panginoon. Yan. Ganon din yun. Ang insurance sa atin ng Lord, hanggat buhay tayo, hindi mapapasa atin ang buhay na walang hanggan. Pero ibinangangako niya sa'yo, may buhay na walang hanggan ka. Hindi tayo No? Hindi niya tayo iwan, ni pababayaan man. Mapapasayo yun kapag namatay na po tayo. No? Sayo natin sa hindi, mamamatay talaga tayo. Gumawa tayo ng mabuti at masama, mamamatay talaga tayo. Kasi may hangganan ng buhay natin. No? Kaya, hindi po yan mananatili po rito. Mas maganda yung meron tayong pananampalataya lagi sa Diyos. Na maging enjoyment tayo sa paglilingkod sa Panginoon, no? Ngayon, bago tayo dumako sa salita ng Diyos, magpasalamat muna tayo sa Panginoon. Panuhan po tayo ang ating chairman. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi meron akong ginagawa. Hindi man ako gano'n ka sa Bible, pero nagpapasalamat ako sa Lord dahil minsan na nagagamit niya ako, nakakapag-share ako, hindi lang itong kuling ko. Pati yung salita ng Diyos na nasabi ko sa kanila, katulad yung may bisyo, may asawa, katulad Sunday, sabi ko, mahalaga ang buhay. Kasi kung kayo magpasakop sa Panginoon at ako ginamit ng Panginoon, makapag-share ako sa kanila kasi makikita balang araw ang gumagamit ng shabu, bisyo, magkakaroon talaga sila mental health, magkakaroon sila sa utak, saka sa baga, kung ano yung mga bisyo na yan. Kaya sabi ko, yung inom at saka yung shabu, talagang wala mang mangyayari dyan. Kaya sabi ko, makikita ko kayo dyan sa kalsada, siyempre, naging tao ko, hindi lang yung, naging tao ko lang kayo, naging trabador, ang ganda, hindi naman natatapos doon eh. Siyempre, iba yung naging kasama mo sa pang-araw-araw mo, hindi mo makakalimutan yan eh. Kaya pagdating ng panahon, makikita mo, bakit yung time na yun, na nakakilala ka sa Panginoon, hindi mo sinishare, na hindi mo man sila pinagsabihan kahit konting
kahit na isang word na binigay sa'yo ng Panginoon, parang magsisisi ka eh. Kaya habang nagpapasalamat ako sa Lord dahil kasi kahit pa paano, totoo talaga nasishare ko ang salita ng Panginoon. Kasi hindi ako pastor, hindi ako pastora, pero talagang sabi ko, mahal ka ng Diyos, kapatid. At hanapin mo ang Panginoon sa buhay mo. Kasi kung ang hanapin mo ang Panginoon sa buhay mo, matatagpuan mo lahat ng bagay. Kasi marami siya itutulong. Kaya salamat sa Panginoon kasi umamin naman sila eh. Marami silang gumagamit sila mag-asawa. Kaya sabi ko, mahalin yung buhay niyo. Kasi may pamilya ka, may anak ka, pareho kayong dalawa. Trabaho na trabaho, wala nangyayari. Na sana, magbago kayo. Alam ko may gagawin ng Diyos ulit. Masusubukan nila ang Panginoon dahil nakarinig na sila. Makarinig na salita ng Diyos. Yun ang aking patuto sa buhay ko dahil hindi ko inan yung sarili ko na sabi ko, pinilit kong magsalita sa Lord, pinilit kong makilala na ang Panginoon sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Yan. So, puri ng Diyos, no? Ang ating pong chairman talagang, sabi nga, ay ibahagi natin yung kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos na libre, no? Libre, walang bayad. And kaya, so purihin ang Panginoon sa ating pong chairman na ginagamit ng Diyos na magpahayag ng mabuting balita doon sa kanya pong mga lumalapit sa kanya, no? At isa pa, meron pa, Inday, gusto niyo pasalamat sa Panginoon. Salamat. Nagpapasalamat ako kay Lord. Then, sa buhay ko, umabot ako ng ganitong edad. Blessing niyo sa akin, Lord. Dahil sa edad ko, hindi pa ako nakaranas sa mga sakit, ganyan, sakit sa tuhod, sakit sa although na dumaan naman ako sa karamdaman, pero dahil mahal niya ako pinagaling niya ako. Nagpapasalamat ako dahil nakakarinig kami ng kanyang mga salita na kung saan naisishare din namin sa kapwa namin. Nakakapag-abay kami ng tao. Kaya biyaya rin yun sa amin dahil binigyan kami ng karunungan para maibahagi ang kanyang mga salita. So, tiwala lang dahil mas higit pa siguro, mas marami pa kami maaakay, maliligtas yung mga taong tiwalag sa Kanya. At sana sa pamagitan ng aming mga pag-convince sa kanila, matungo din sa sila mabubulan. Salamat sa Kanya dahil nandoon yung pag-iingat sa pamilya ko, nandoon yung hindi kami nagkukulang sa aming pangangailangan. Malaking blessing na iyan sa amin. Kaya, super tanggap yung pagkasama. Sabi ko pa nga, 10,000 pasasalamat na hindi sapat doon sa ibinigay na biyaya sa amin. Amen. No? So, purihin ng Diyos na tunay nga po na ang salita ng Diyos na ating napapakinggan ay dapat i-share din natin to sa ating mga kakakilala, kaibigan, kamag-anak. At huwag po tayong mahiya na i-share yun kasi kapag ikinahiya po natin yun, ibig sabihin, ikinahiya natin ng Diyos. Sabi ni Jesus Christ, kung kakahiyaan niyo ako sa iyong kapwa, kakahiya ko rin kayo sa Ama na nasa langit. Kaya purihin ng Diyos, no? Yung mga kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon ay bahagi po natin to na wala pong bayad. Si Ramon po, pasalamat din. Sa akin po, ito, kasama ng aking pagluha. May mga anak kasi ako na halos hindi ako tinutulungan na, parang pinuringan nila akong patay. Humingi ako ng tulong. Talagang hindi sila nagre-respond, hindi sila dumadalo sa tirahan ko. Dumalo yung kapitbahay ko. Ano yung pinagsasabi mo? Mga anak ko, hindi ako sinusuportahan. Kung tinangalan ka ako, nandiyan si chairman Mga anak ko, yung bunso ko, lalo na yan. Lalo na yung panganay kong lalaki. Nababarkada. Bunso mo si ano? So, Darin. sabi niya sa akin, patulpo mo yan. Papatawag yan ni tulpo Kasi may batas tayo na ang mga anak, habang nabubuhay ang magulang, responsibilidad nilang alagaan niya.
Sabi ko, bakit ako magtitiwala kay Tulfo? Kung magsusumbong ako kay Tulfo, lalo magkakaroon ng hinanakit ang aking mga anak. Tama. Di ba? Tama po. Pinaunawa ng Panginoon sa akin yun eh. Ano bang ginagawa ng prayer? Pinapanalangin ko sila. Naniniwala ako, someday, mariregenerate ang kanilang puso. Tama po. Makikilala nila ang Panginoon. Kasi pag sinumbong kay Tulfo yan, Nadala ang problema. lalong lalayo sa akin ang aking mga anak. Nagagalit siya yun. Sabi ng kapitbahay, ganda na nga isip mo, pastor ah. Sabi ko, hindi ko na masabi, yun ang aking pagkakaunawa. Hindi ako dudulog, lalo hindi mananampalataya. Hindi ko tinatawaran si Tulfo. So, pinagpipray ko po. Pinagpray ko yung mga anak ko. Pinagpray ko din si chairman. Sabi ko, Lord, salamat sa aming punong barangay. Kako, ginagamit mong kasangkapan. Hindi ako nagdadalawan salita. Pag wala ako, pinipigyan na agad ako. Salamat, Panginoon. So, yun po. Yun ang pasasok ko. Amen. Alam, Pastor, patalitan ako po. Dalawa kayo eh. Isang chairman, nakasabay. Kasabay ko siya, di ba? Saldan niya. Si Danda, sandaan niya yun. Saldan niya. Punta rito, pinabayaan daw siya ng anak niya. Sabi ko sa kanya, hindi siya Kristiyano. 7. Sabi ko, friend, kasi tawagan namin pa rin. Sabi ko, alam mo ka, kung tumarin talaga yan. Manalangin ka sa Panginoon ako. Kahit yung tawagan mo, share mo, pagtatawanan ka lang. Amen. Hindi ka maintindihan ng iba eh. Di ba? Ikwento man yung buhay mo, hindi lahat ng kausap mo makakaunawa. Pero, sabi ko sa kanya, inalahin ka sa Panginoon, huwag ka susuko. Kasi may time, may oras ang Diyos na sasagutin. Amen. Di ba? Ano man ang problema mo, ano man dalay mo sa buhay mo, sa Diyos ka tumawag. Hindi ka sa mga kaninong tao. Yung mga tao yan, hindi mo maintindihan kung ano sila. Kung kakampi mo ba, ipatalikod. Di ba? Apo. Pero sa Panginoon, ano man ang problema, kahit anong bigat ng daladala mo, sa iyong pagtawag, kung ano man yung nasa kalooban mo, kung ano man nasa huwag ka lang, kung ano may arang, dapat matanggal yung arang eh, para makarating sa kalihan ng Diyos eh. Kaya sabi ko sa kanila, manalangin tayo. Lahat tayo may pinagdaanan eh. Amen. Diba? Kanya-kanya lang eh. Kaya yung prayer, napakaalaga. Yung 2:00 na madaling araw. Kasi ako naranasan ko yung anak ko nasa ibang bansa. Dagdag ko nun. Nagkasakit siya doon. Kaya nung ganito, natutos ko ng pintura. Dami siya nagawa sa buhay niya. Pero alam mo, sa 2:00 na madaling stress, umiyak ako sa Panginoon. Hindi alam kung kanino hindi ako malapit. Na-withdraw ko yung 1M. 5 days na lang, babalik siya ng Pilipinas dahil na nagkasakit siya ng ano eh. Nagkasakit siya ng time na yun eh. Pero anong ginawa ng Panginoon? Within 5 days na yun, gumamit siya ng tao. Inuha siya sa loob ng simbahan ng workers. Hindi siya nakawin ng Pilipinas. Diba? Sa kanya ako wala may ba't tinawagan doon? Kasi wala na eh, wala ka nakakasahan eh. Kalayo eh. Sabi nga, gaano makalayo ang langit. Amen. Diba? Kasi kung nasa Europe, dito ka lang sa Pilipinas. Ang mahal ng bilihin mo, pero sa kapurihan, salamat sa Panginoon. Kaya sabi ko, Brad, yung problema mong yan, tama yung sinabi mo, directed ako. Amen. Sa Panginoon. Ating gabi, 3:00, 2:00, wala. Or kahit mag-isa ka lang, minsan nalulungkot ka. Hindi mo alam ang gagawin mo sa sarili mo eh. Diba po? Nangyayari yun eh. Pero umabit ka pa ulit ka, Lord, tulungan mo ko. Ito kaya napakabuti po ng Diyos. Amen. Kaya ganun po yun. Kung meron man tayong sisiran, dapat ang Panginoon lagi. Kasi alam niya yung ating pangangailangan. Basta ang gawin lang natin yung kaya natin gawin. Gumawa lang tayo. Kung ang dapat mong gawin mo lang. Ang hindi mo kaya, ang Diyos nang bahala ron. Bahala. Kasi kung wala kang gagawin, magtiwala ka sa Diyos, kahit tumawag ka sa Diyos, wala kang gagawin, walang mangyayari. Kasi ang bigay sa atin ng Diyos, sabi niya, ang tulong ng Diyos ay sapat. At nasa atin na ang pagre-respond kung paano. No?
Ang ano lang natin, maniwala tayo na ano man hiningi natin sa Kanya, ibibigay. Basta maniwala lang tayo. No? Kaya ako nga, minsan dumarating sa buhay ko ng ganun, pero sabi ko, Lord, alam ko, hindi ko man sabihin sa tao, alam mo yung pangailangan namin. Kaya supurin ng Panginoon, no? At salamat na sa ating mga patutuo kay Aye. Salamat, lagi siyang dumadalo sa gawain ng Panginoon, lagi siyang sinisiran, lagi ko ini-invite. Puri ng Diyos, maging si Kagawad as a EXO, lagi ko sinisiran yun, sabi, ating sa Bible study, lagi siyang busy. Pero sabi niya, may time daw siya, no? Sabi, wala mo problema, hanggat buhay ang tao, may time talaga, wag lang abutan, no? Wag lang siyang abutan na mamatay, kasi pag sabi ng Biblia, minsan lang mamamatay ang tao pagkatapos ay paghuhukom. Ibig sabihin, hanggat buhay ang tao, binibigyan ng Diyos ng pag-asa na makilala siya, magbalik loob. Kaya salamat kay Aye, nagpapasalamat ako dahil nagre-respond siya sa mga pag-share ko sa kanya, pag sabi ko, Aye, atin tayo, pagtapos natin ito, atin tayo dun sa kaya, no? So, nakikita siya umatin, no? Yan. So, puri ng Panginoon na tiyaga lang, dati siya, ito, pag ininayaya ko to, bisya ako, pas. Yung ginagawa. Pero hindi ako nagsawa sa kanya na talagang sabi ko, subukan mo lang. Wala naman mawawala sa iyo. No? So, puri ng Diyos, ngayon ay meron pa tayo natitirang oras. Meron pa tayo mga 27 minutes. Tama? Meron pa tayo 17 minutes. 17 minutes na lang para sa salita ng Diyos. Kasi isang oras lang po talaga tayo kasi baka lumampas tayo, malaking babayaran. Meron tayong multa. May multa Kami tayo. multa kasi. Hindi, ikaw ang preacher. Ngayon, nandun na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? May tura eh. Nandun na ba tayo? Amen. Tawagin po natin ang ating pastor, si Pastor Mike, na siya pong Amen. dadala po ng mensahe. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Yan. Tama ka po si CCF. Galing kami doon sa Manila. Ang turo, honor your parents eh. Oo. Kasi kung alam ng mga anak mo yung utos ng Diyos, matatakot sila. Kasi pag hindi mo sinunod ang iyong magulang, yung panahon ng mga Israel, ay papatawag. Sabihin ng ama, ilalabas yung mga anak. Sabihin ng mga ama, itong aking anak, suwain ito. Lumalaban sa magulang. Anong parusa doon? Deadstone. Babatuhin. Ganun ka higpit ng panahon ng mga Israel. Talagang deadstone, binabato ang anak. Makikita mo, anak mo binabato. Kaya, at ganun pa man, isa pa, beside doon, sabi ng Panginoon doon, may sumpa sa kanila yun eh, hindi hahaba ang buhay at hindi giginhawa ang buhay. Kaya kahit hindi mo ipatulpo yung talagang sila'y masama, ang Diyos ang magpaparusa sa kanila. Yung buhay nila hindi hahaba at hindi giginhawa. Hindi ibig sabihin may pera ka, ang buhay mo ginhawa. Kaibigan ko napakayaman. Diyan ako sa may nepo, ang dami. Pero yung buhay niya, sabi niya, Mike, marami akong pera pero lagi akong balisa. Kaya ang pera hindi ibig sabihin ginhawa ka na. Ang ginhawa sa Diyos, yung kapayapaan ka. Kasi marami akong kaibigan mayayaman. Kaya alam ko yung mga, pero ganun pa man, sa Panginoon, yun ang ating tunay na kaibigan, tunay na provider. Higit sa lahat, sa Diyos, tayo dapat laging umaasa. Kaya muli, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Basahin natin yung Isaiah 1:18. Ang sabing ganon ay, halik kayo at tayo magpaliwanagan. Sabi ni Yahweh, gaano mang kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo. Yan. Itong verse na ito po yung pinakadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi lahat naman tayo ay nagkakasala, lahat tayo ay may kasalanan at patuloy na tayo ay nagkakasala. Walang taong perpekto everyday. Sa isip pa lang, hindi mo na makontrol. Ama, di ba? Isip pa lang, ang sabi ng ating Panginoon, mag-isip ka lang ng mahalay sa iyong kapwa o ng masamang pag-iisip ay isa yung kasalanan. Amen. Kaya salamat po sa 1 John 1:9. Di ba? Yung sinasabi. Pero sabi dito,
ang Diyos ay laging tumatawag sa atin. Especially yung mga unbeliever, especially yung mga walang niya. Like yung sinabi ni Chairman kanina, na yung, Chairman, tama ba yung mag-asawa, dalawa? Para sa gumagamit? Opo. Oo, tulad niyan. Sila yung mga gumagamit, pero ang Diyos yan, laging tumatawag yan. Hali kayo. Tinatawag lagi ng Diyos yan. Kaya sabi nga ni Jesus naparito ang doktor sa mga may sakit, hindi sa mga walang sakit. Kaya ang Diyos yan, hindi pa tapos sa mga taong masasama. Kaya tama sabi niya, hanggat buhay ang tao, may pag-asa. Yan. Kung alam nila na ang Diyos ay laging tumatawag sa kanila o sa atin, lalapit sila. Ganun ang pag-ibig ng Diyos Ano sabi dito? Hali kayo. Tumatawag ang Diyos. Pangalawa, ang sabing ganon, ay magpaliwanagan tayo. Ang Diyos laging handang makinig Laging handang makinig na ano bang pagkakasala mo. Ano mo sabihin mo sa akin, ba't man nagawa yan? Ganyan ang Panginoon Ang Diyos, hindi siya nagkukondem agad Kasi ikaw, mali ka, kasi ikaw, hindi ganun Ang sabi niya, una, hali kayo, then pangalawa, sabi niya, magpaliwanagan tayo. Ano bang nagawa mo? Ba't mo nagawa yan? Yeah. Anda siya makinig ang ating Panginoon. Then, yung pangatlo, sabing ganon, ito maganda sabing ganon, gaano mang kalaki ang iyong pagkakasala, ang Diyos hindi tumitingin doon Hindi tumitingin Naalala ko tuloy yung parable of yung alibagong anak. Diba? Suwail. Buhay pa yung magulang, kinuha ng yaman, yung mana niya. Walang respeto, walang galang. Kasi sa patas ngayon, bago mo kuhanin ng mana mo, kailangan patayin na yung magulang. Yes. Tama, di ba? Pero buhay pa, kinuha mo na yung kayamanan. Wala respeto di ba? Pero ganun pa man, dahil mahal siya ng ama, o sige anak, eto na. Anong ginawa sa kayamanan? Ginamit siya hindi tama. Ngayon, di naubos na. Ang sabi niya, babalik na ako sa aking magulang. Pero yung tatay, laging palang nag-aabang sa kanya. Laging inaabangan siya kung siya ay babalik. Hindi nakatingin yung tatay sa kanyang ginawang pagkasuwail. Ganun yung pag-ibig. Kaya nung dumating itong suwail na anak, niyakap agad ng tatay. Hindi niya nakikita yung ginawang kamalian ng kanyang anak. Kaya sabi dito, gaano mang kalaki pagkakasala mo, hindi ko nakikita yon. Ang nakikita ng Diyos, yung bumabalik ka sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Diba, ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos Ang pag-ibig ng Diyos napakadakila kung alam ng mga tao dyan. Kasi tayo naman lahat ay galing sa hindi magandang buhay. Lahat naman tayo ay nasa makasalanan. Pero inabot tayo ng Diyos. Diba? Lahat tayo inabot ng Diyos. At ang ating buhay ngayon, sabi nga ni Chairman, gumanda yung buhay. Lahat tayo gumanda yung buhay. Diba? Saan yun? Sa Panginoon. Ano sabi niya sa ulit? Ang sabi niya, gagawin kong puti ang iyong pulang pagkakasala. Praise God. Siya pa rin ang gagawa upang tayo ay gumanda yung buhay. Siya pa rin gagawa Kasi hindi natin kaya magbago kung wala tayo sa Panginoon. Amen. Amen? Hindi natin kaya magbago. Lahat tayo, lalo ako po ang testimony ko, ABS-CBN at GMA. Acronym yun ayoko lang ABS-CBN at GMA. Bilangin mo. Dami, di ba? Dahil pagkakasala nun. Pero salamat sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, tama sabi ni Jesus ang pinatawad ng malaki, malaki din ang pag-ibig sa Diyos. So, ibig sabihin ng Panginoon talaga hindi nakatingin kung gaano kalaki yung ating mga pagkakasala sa Panginoon. Hindi unlike ng tao. Ang tao talaga laging nakatingin sa pagkakasala Yeah. Pero ang Diyos hindi ganoon ang Diyos. Basta ikaw ay bumabalik sa Kanya, basta ikaw ay lumalapit sa Kanya, basta ikaw ay tumatawag sa Kanya, handa Kanyang tanggapin ka, maging sino ka man. Yes. Praise God, palakpakan natin ng Panginoon. Ganong kadakila ang ating Panginoon. Ganong yung pag-ibig niya ay walang katulad. Kaya sa Panginoon, lagi tayong panalo. Yes. Sa Panginoon, lagi tayong tagumpay.
Sa Panginoon, lagi tayong may kapayapaan. Yes. Walang talo, sabi nga ni Pablo, hindi masasayang yung ating ginagawa rito. Chairman, yung ating mga oras, yung ating mga ginagawa, pagigitara, lahat yan, hindi sayang sa Panginoon yan. Dahil sa kabilang buhay, sabi nga kanina, pinag-uusapan, meron tayong mansyon. Yes. Hindi lang mansyon, may kulang ka pa. Meron tayong gantimpala sa Diyos. Amen. May Corona. gantimpala pa sa Panginoon. Hindi lang mansyon. May gantimpala, may reward tayo sa Panginoon. Kaya hindi sayang. Hindi sayang. Kaya sa Panginoon, hindi tayo talo. Higit sa lahat, yung ating buhay, pag tayo lumapit sa Panginoon, magiging buo yan. Yung ating buhay na sira, sa Diyos, kayang-kayang ibuo. Yung Isaiah 1:18, ito yung dakilang pag-ibig sa tao, maging sino man tayo. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. At salamat po sa Diyos sa verse na 1:18 ng Isaiah. Purihin po ang ating Diyos. Amen. No? So, po rin ng Panginoon. Napagpalabot tayo ng salita ng Diyos. Nabusog po ba tayo? Amen. Kasi ang pagkain po ng ating espiritu ay ang salita ng Diyos. No? Sabi niya ay darating ang araw na pairaling kung tagutom, hindi sila magugutom sa pagkain. Hindi rin sila mauhaw sa tubig, kundi ang kalang kagutuman, kauhawan ay ang aking mga salita. At naranasan natin ngayon yan. Amen po ba? Nagugutom tayo sa salita ng Diyos, kaya tayo narito. Nauhaw tayo sa salita ng Diyos, kaya tayo narito. Kaya, salamat sa mga salita ng Diyos na ating po napakinggan sa gabing ito. At wala na pong time, wala na pong tayong oras. May 7 minutes pa po tayo. Awit po tayo sa Panginoon. At dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri at sambay ihahanay. Bukas noon ngayon magpakailanman, luwal at Nanalangin, Panginoong Diyos, maraming salamat po sa beauty ng fellowship, Lord. Yes, Lord. And this fellowship, Lord, you are in the midst of us. Yes, Lord. At ikaw po ang ay nataas, Panginoon. We worship you by singing your songs. And we worship you by listening your word. Maraming salamat, Ama, sa araw ko na ito na iyong tinalaga upang kami ay magkadaupang palad, Panginoon. Salamat nga opisinang ito, Panginoon Diyos, sa kamuna po ng ating chairwoman. Thank you, Lord, for the heart. For every one of us, we are here together.
and to worship you and give you thanks for all the goodness you have done to us. Salamat, Ama. Langit po namin, Panginoon, na patuloy po kaming mag-explore, maglingkod, Panginoon, sa iyo. Without any wavering in our heart and in mind. Give us a pure heart, Lord. Pure minds when it comes to serve you. Kami pong lahat ay kasagat ko, malalapit, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, sa pagpapala mo, Panginoon, sa amin. Kaya aming dalangin in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen. Okay, God bless po. Tapos